Magandang araw, Kwentong Baryo, at sa lahat ng nakatutok sa inyong YouTube channel. Noong isang araw ko pa pinag-iisipan kung ipapadala ko ba itong sulat ko sa inyo. Subalit, dahil sa mga naririnig kong mga pinapadalang kwento sa inyo, ay nakumbinsi na rin ako. Nais ko sanang ibahagi sa inyo ang aking karanasan at kung ano ang naging dulot nito sa aking buhay. Itago niyo na lang ako sa pangalang Domeng. Nasa 69 na taong gulang sa kasalukuyan. Itong karanasan ko na ito ay nangyari taong 1980 sa bayan ng Iloilo. Nasa 26 na ako noon. May asawa na rin ako ng mga panahong iyon. Naitago na lamang natin sa pangalang Erlinda. Noong unang kilala ko kay Erlinda ay nagagandahan ako sa kanya. Kaya hindi ko maiwasan ang magkagusto sa kanya. Nagtatrabaho ako sa Maynila bilang isang driver ng truck, habang si Erlinda naman ay isang trabahador na nangangamuhan sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Tuwing nakikita ko siya ay ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Kaya nung ikinasal kami ay sobrang tuwa ko dahil nasa akin na talaga siya. Sinama ko siya sa Iloilo kung saan talaga ako nakatira simula noong nabuntis ko ito. 7 buwan na rin kaming dalawa sa Iloilo sa bahay namin. At ganon din katagal ng pagbubuntis itong si Erlinda. Para makatulong sa gastusin sa bahay ay nagtatrabaho pa rin siya. Ang trabaho niya ay ang maglaba o kaya ang maglako ng mga kakanin. Ilang beses ko na rin siyang sinabihan na huwag nang magtrabaho dahil buntis siya, pero ayaw niya naman minsan makinig sa akin. Minsan ay pinapagalitan ako ni nanay dahil pinagtatrabaho ko pa raw ang asawa ko. Sinagot ko naman si nanay na sinabihan ko na si Erlinda pero ayaw nitong makinig sa akin. Subalit ayaw namang maniwala sa akin ni nanay. Pakiramdam ko nun ay hindi sapat ang pagtatrabaho ko bilang construction worker sa bayan namin dahil sa mga ginagawa ng asawa ko. Minsan, yun ang nagiging ugat ng pag-aaway naming dalawa. Ang ayaw ko rin kasi ay ang maapakan ang pagkatao ko at bilang pagkalalaki. Samantala naman, ang rason ni Erlinda sa akin ay ang makatulong siya sa amin ni nanay at hindi magmukha siyang palamunin. Ang tigas ng ulo mo, Erlinda. Hindi mo ba ako naiintindihan? Mas magiging malaki ang gastos kapag may nangyari sa iyong masama. Kaya itigil mo na yung pagtatrabaho mo. Dito ka lang sa bahay. Tingnan mo nga itsura mo. Ang pananamit mo. Ang layo-layo na ng itsura mo sa dati. Mukhang dinagdagan ng 10 taon ng edad mo dahil sa ganyang postura mo. Wika ko noon sa aking asawa. Simula nung nagdadalang tao si Erlinda ay hindi na niya maayos ang kanyang sarili. Hinahayaan lang niyang nakalugay ang buhok niya na walang suklay. At kung ano na lang ang mahugot niyang damit ay yun na lang din ang kanyang isusuot. Para sa akin ay
nawala ang ganda ng aking asawang si Erlinda. Pakiramdam ko ay nawala na ang babaeng minahal ko noong una. Kaya palagi ko na lang siyang inaaway at nilalait. Wala naman siyang ibang sinasabi sa akin, kundi ang umiyak na lang at manatiling tahimik. Pinagsabihan din ako ni nanay. Itigil ko na ang panglalait sa asawa ko at ang pagsasalita rito ng masama. Ngunit nanatili akong bingi at hindi pinapakinggan si nanay. Isang umaga, papasok ako sa trabaho, ay naabutan ko si Erlinda na nakatali ang buhok pero sabog pa rin. Nakasuot siya ng bulaklaking bestida at marungis ang pangangatawan nito. Kasalukuyan siyang naghahanda ng merienda namin. Bigla akong umismid at nawala ng gana at amor nang makita ko ang mukha nito. Kung titingnan ko siya ay para siyang isang matandang babae kung kumilos at manamit. Ano ba yan? Erlinda, ayusin mo nga ang itsura mo. Para ka riyang pinabayaan. Maglagay ka kaya ng kolorete sa mukha mo at ayus-ayusin mo yung pananamit mo. Hindi bagay. Nasaan na ang ganda mo at bakit bigla na lang nawala? Hindi na ikaw ang Erlinda na kilala ko noon. Puna ko sa kanya na ikinatigil ng kanyang ginagawa. Tiningnan ako ni Erlinda at ng mga sandaling iyon, saka naman siya tumahimik at tumango na lamang. Umiling ako saka ko kinuha ang baunan na inihanda niya para sa akin. Sige na, aalis na ako. Ang sakit mo sa mata tingnan. Hindi ka na tulad ng dati. Sana di mo pinabayaan ang sarili mo kahit buntis ka ngayon. Pahabol kong wika kay Erlinda. Hindi ko na siya hinintay pang magsalita at agad na akong tumalikod sa kanya noon at lumabas ng aming bahay. Naabutan ko si nanay sa labas at kagagaling lang sa aming bakuran. Tiningnan niya ako ng masama. Magsasalita sana siya pero inunahan ko na agad siya. Pagkarating sa aming trabaho ay agad akong binati ng kaibigan kong si Jonas. Kinamusta niya agad ako at binati ng umaga na iyon. Sinagot ko naman siya at kinamusta. Saka kami nagsimula ng maghakot ng mga simento papunta sa hinahaluan ng mga kasamahan namin. Pare, may bagong lipat daw na babae sa atin ah. Hindi mo pa ba nakikita? Kung sa bagay, hindi ka naman magkaka-interest dun. Di ba may asawa ka na? Sambit ni Jonas na agad ko namang ikinatitig sa kanya. Tinanong ko pa siya kung ano ang kanyang ibig sabihin. Sinabi naman niya na may babaeng bagong lipat sa aming baryo. Sobrang ganda raw nito at napakaputi. Halos lahat daw ng lalaki sa baryo namin ay nagkaka-interes sa babaeng ito. Noong una ay wala akong pakialam dahil may asawa na akong si Erlinda. At sumagi sa isip ko noon na dapat maging tapat ako sa asawa ko. Kaya nang inaya ako ni Jonas na pumunta sa isang tindahan malapit sa bahay ng babae, agad akong tumanggi. Hindi naman nagpumilit si Jonas at hinayaan niya ako. Naisip ko noon na palibhasa kasi walang asawa o nobya ang mokong kaya malaya siyang maghahanap ng babaeng gusto niya.
Noong uwian ay pinilit niya pa akong muli na samahan siya para daw hindi siya magmukhang ewan sa kakatambay roon sa tindahan. Sinilip ko naman ang relo kong suot at nakita kong 4:00 pa lamang yun ng hapon. Naisip ko na wala naman akong gagawin sa bahay kapag uuwi ako, kaya pumayag na rin ako kay Jonas. Napahiyaw naman ang aking kaibigan at saka kami tumungo sa tindahan na sinasabi nito. Pagkarating namin doon ay agad niyang tinuro ang isang bahay na maliit. Doon daw nakatira ang babae na napakaganda at napakaputi. Hindi raw simple ang kagandahan ng babae, kundi masasabi raw na isang diyosa. Tumango na lang din ako sa pinagsasabi ni Jonas at hinintay naming dalawa na lumabas ang babae na sinasabi nito. Bumili siya ng isang bote ng alak at ininom iyon. Ako naman ay bumili ng maiinom na palamig sa chicharon. Binigyan ko na rin si Jonas at naupo kami sa isang upuan na naroroon. Maya-maya ay biglang sumipol si Jonas habang nakatingin sa unahan kung saan ang bahay ng sinasabi niyang babae. Lumabas ang babae at sinara nito ang pinto. Napatayo ako nang wala sa oras nang matitigan ang mukha ng babae. Hindi nga nagsisinungaling si Jonas. Napakaganda nga ng babae. Napakaputi at kinis ng balat nito. Napakakinang ng itim niyang buhok. Mapupula ang mga labi. Matangos ang ilong. Maya-maya ay tumungo ang babae sa tindahan na tinatambayan namin ni Jonas. Saka ito napatingin sa amin. Noong una ay wala pa siyang reaksyon. Pero kalaunan ay ngumiti siya sa amin ni Jonas. Saka ito tumango. Mas lalo siyang naging maganda sa paningin namin. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan namin at natulala na lamang kami ni Jonas sa ganda ng babaeng iyon. Maya-maya ay naupo sa kabilang silya ang babae habang kumakain ng tinapay at iniinom ang inumin na binili nito. Naramdaman kong siniko ko ni Jonas at pagkatapos nun ay bumulong ito sa akin. Mukhang type ka ng babae, pre. Kanina pa siya nakatingin sa'yo. Bulong ni Jonas. Nakatingin ako sa kanya saka tumango. Tinapik niya ako sa balikat saka umiling-iling. Tumikhim ako at saka napakamot sa aking ulo. Tumayo ako saka lumapit sa babaeng iyon. Nagpakilala ako sa kanya bilang si Doming. At siya naman ay nagpakilala bilang si Maricel. At tawagin ko na lang daw siyang Sel. Nagkwentuhan kaming dalawa at iniwan na kami ng kaibigan kong si Jonas na noon ay nakangisi pa. Noong sumapit na ang hapon ay nagpaalam na rin sa akin si Maricel. Hindi ko rin naman siya pinigilan kahit na gusto ko pa siyang kausapin at titigan. Subalit, kinakailangan ko na rin umuwi ng mga sandaling iyon. Kaya nagpaalam na rin ako sa kanya. Noong hindi pa siya nakakalayo, ay tinawag ko siya at tinanong kung pwede ba kaming magkita bukas ng ganoong ding oras. Tumango naman si Maricel sa akin. Saka ito
kumaway. Habang naglalakad sa malubak na daan, pauwi sa amin ay panay ang pagsipol ko. Pagkarating ko sa bahay ay sinalubong ako ni Erlinda. Agad naman akong napabugan ng hangin, saka siya nilagpasan. Naiinis ako kapag nakikita ko ang postura niya. Akma niya sana akong yayakapin at hahalikan sa pisngi, nang agad akong umiwas. Pagtimpla mo nga ako ng kape. Pagod ako mula sa trabaho kaya bilisan mo, Erlinda. Utos ko sa kanya. Hinagis ko yung bag na dala ko sa upuang kahoy. Saka ako umupo rito. Hindi ko maiwasan ng ngumiti habang inaalala ko ang magandang muka ni Maricel. Pero agad akong napaismid nang makita si Erlinda na nakangiti habang bitbit ang tasa na may lamang kape. Tumayo naman ako sa kinuha ang aking bag. Inumin mo na lang pala. Wala na akong gana eh. Sambit ko sa katuluyang pumasok ng aming silid. Sa mga oras na yun ay iniisip ko na kung papaano kami magkikita bukas ni Maricel. Hindi na rin ako makapaghintay na masilayan ng maganda niyang muka. Naramdaman ko na bumukas ang pinto ng silid at pumasok doon si Erlinda. Nilapag niya ang tasa sa maliit na mesa at isang puto na siguro siya ang may gawa. Sinabi niya sa akin na kainin ko raw yun habang mainit pa. Pagkatapos nun ay lumabas na siya ng silid namin. Kinain ko naman dahil sa takot na baka makahalata siya sa aking pagbabago. Hindi naman pwede na malaman niyang may ibang babae na akong kinahuhumalingan. Kinagabihan ay pinagsabihan kami ni nanay na wag daw kaming magpapagabi sa labas. Bali-balita raw sa baryo namin ang pagkamatay ng asawa ni Paula. Ang usap-usapan ay pinatay raw ng aswang si Nando dahil natagpuan ito kaninang umaga na wala ng puso at mga lamang loob. May mga kalmot din daw ng matalas na kuko sa katawan na para bang aswang ang may gawa. Ako na hindi naniniwala sa mga aswang ay kinontra ko itong si nanay. Bago-guni lang yan ng mga taong yan ay gumagawa na naman ng kwento ang mga tao rito sa bayan natin. Para ano? Para lang may mapag-usapan? Sa katandaan kong to, wala pa ako nakikitang aswang. Kontra ko rito. Siguro kung ano lang, mabangis na hayop ang lumapa doon sa asawa ni Paula at mga aswang na namana ng mukhang bibig nyo. Dagdag ko pa. Nakatanggap ako ng malakas na batok mula kay nanay habang nanlilisik ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Pinagalitan pa niya ako na hindi niya raw ako pinipilit na maniwala. Basta raw, hindi siya nagkulang na paalalahanan ako at si Erlinda. Dagdag pa niya noon na ingatan ko raw si Erlinda, lalo pa at buntis ito. Sabi pa ni nanay na ito raw ang punteriya ng mga aswang. Tumango na lamang ako kay nanay noon kahit na hindi ko pinasok sa aking isipan ang mga sinasabi niya. Naniniwala kasi ako na wala namang mangyayari kay Erlinda at hindi totoo ang aswang.
Kinabukasan ay sinalubong agad ako ni Jonas at tinanong kung kumusta raw ang pag-uusap namin ni Maricel. Sinabi ko naman sa kanya ang naging tagpo hanggang sa makauwi ako sa bahay. Naku pare, paano na si Maring Erlinda dyan? Buntis ang asawa mo. Magagawa mo ba siyang lokohin? Tanong ni Jonas sa akin. Napatigil ako sa paghalo ng simento at tiningnan ito. Ikaw talaga pare, ipapaalam ko ba sa kanya yun? Siyempre kapag nagkamabutihan na kami ni Maricel, siya na ang aasawahin ko. Iiwanan ko si Erlinda. Sagot ko rito. Mali ang ginagawa mo pare. Sana'y hindi ka Carmine. Tugon sa akin ni Jonas. Uminit ang ulo ko dahil sa sinabing yun ni Jonas. Tiningnan ko siya ng masama, saka hinarap. Nagagalit ka ba dahil hindi ka pinansin ni Maricel kahapon? At ano, ako yung nagustuhan niya sa ating dalawa? Sagot ko rito. Napatawa naman si Jonas at saka itinaas ang dalawa niyang kamay sa ere. Pare, hindi ganon ang ibig kong sabihin. Hindi ako nagagalit dahil ikaw na ang gusto ni Maricel. Ang akin lang, pamilyadong tao ka. Payong kaibigan lang. Sambit ni Jonas. Pwes, isipin mo yung sarili mo. Huwag mo akong pakialaman sa gusto kong gawin sa buhay. Sabi ko rito at saka kinuha na muli ang pala at nagbalik sa paghahalo ng simento. Hindi na rin nagsalita nun si Jonas at wala siyang imik hanggang sa buong maghapon. Noong uwian na ay hindi ako sa kanya sumabay at tumungo ako sa bahay ni Maricel. Naabutan ko siya na naglalabas sa kanilang bakuran. Napalunok naman ako ng laway nang makita ang hubog ng kanyang katawan. Tinawag ko siya at napaangat naman siya ng tingin sa akin. Agad na ngumiti si Maricel at tumayo. Binuksan niya ang tarangkahan na gawa sa kawayan at pinapasok niya ako sa kanyang bahay. Mabuti na lamang at nag-iisang tindahan lamang ang naroroon at wala na siyang ibang kapitbahay. Kaya walang makakakita sa akin kung palagi ako roong pupunta. Pinakain niya naman ako ng merienda. Tinulungan ko rin siya sa paglalaban ng kanyang damit. Inamin ko rin sa kanya ng mga sandaling iyon na nahuhumaling ako sa kagandahan niya. Tumawa si Maricel at hinampas ako sa aking braso. Hindi ko napigilan na halikan siya. Napatigil si Maricel sa pagkusot ng kanyang damit at sa kanya ako inaya sa loob ng kanyang bahay. May nangyari sa aming dalawa at tila nagustuhan ko ang namamagitan sa aming dalawa. Simula nga noon ay bumabalik na ako sa bahay ni Maricel sa loob ng 3 araw. Wala namang nakakita sa akin, nakakilala ko o kakilala ni nanay. Kaya kampante ako na hindi malalaman ni nanay at ni Erlinda ang tungkol kay Maricel. Sa ika-4 na araw, nang tumungo ako sa bahay ni Maricel ay naabutan ako ng isang gabi dahil sa pagkwekwentuhan naming dalawa. Hindi ko rin mapigilan ang sarili ko dahil
Masaya ako kapag siya ang kasama ko kaysa kay Erlinda. Nabutan ako ng gabi sa bahay ni Maricel. Tinanong niya rin ako kung doon na ako maghahapunan. Pero sinabi ko na hindi pwede. Tinanong naman ako nito kung bakit. Wala na akong nagawa kundi aminin sa kanya na pamilyado akong tao. Pasensya na, Sel, kung ngayon ko lang sa'yo sinabi na may asawa na ako at anak. Sa katunayan, pinagbubuntis niya ang anak namin, pero maniwala ka sa akin. Mahal kita. Ikaw ang mahal ko. Nawalang pagmamahal ko para sa kanya nung nagbubuntis na siya. Tugon ko kay Maricel. Lumapit sa akin si Maricel at nakangiti siyang tumingin sa akin. Pinisil niya ang kamay ko. Pagkatapos nun ay niyakap niya ako ng mahigpit. Sinabi niya sa akin na wala raw problema kung maging isa siyang kabit. Ang mahalaga raw ay nagmamahalan kaming dalawa. Pagkatapos ng mainit na tagpo naming dalawa, ay umuwi na rin ako. Tanaw ko na lamang sa kanyang balkonahe si Maricel, habang nakatingin sa akin na nakangiti. Tanging sulo lamang ang nagsilbi kong ilaw habang naglalakad sa gitna ng malubak na daan. Panaka-naka ay lumilinga ako sa paligid para masiguro na walang makakasalubong na hayop sa gubat. Nung sa kalagitnaan ako ng aking paglalakad at tanaw ko ng aming bahay, sa hindi kalayuan ay napatigil ako nang marinig ng isang huni ng ibon. Kakaiba ang huni na yun at noon ko lamang iyon narinig. Hindi ko ito pinansin at nagpatuloy na ako sa paglalakad hanggang sa makarating sa bahay. Agad kong sinara ang pinto at naabutan ko si Nanay at si Erlinda na nasa sala habang nanonood ng telebisyon. Agad silang tumayo na dalawa at sabay pa nila akong tinanong kung bakit gabi na akong nakauwi. Hindi ko naman sila sinagot at nagpatuloy lamang akong naglakad papasok ng silid para magbihis. Sinundan naman ako ni Erlinda. Tinanong niya ako kung ipaghahanda niya ba ako ng hapunan. Agad ko naman siyang tinanggihan at sinabihan na magpapahinga na ako dahil pagod ako sa trabaho. Hindi naman siya umangal at nagtanong. Lumabas siya ng silid at sinara ang pintuan. Ako naman ay napatingin sa bintana nang makakita ako ng isang uri ng ibon na pagkalaki-laki. Ang ibon na yun ay dumapo sa isang punong kahoy na malapit sa aming bakuran. Umiling naman ako at kumurap-kurap kung totoo ba ang aking nakita. Pero noong pagtingin kong muli sa punong kahoy, wala na roon ang ibon. Bumuntong hininga na lamang ako, saka isinara ko ang bintana. Sa kalagitnaan ng gabi ay narinig kong umungol si Erlinda. Noong una ay hindi ko ito pinansin, pero noong lumakas ng lumakas ay binuksan ko ang ilaw ng aming silid. Sumalubong sa akin ang pinagpapawisan na si Erlinda habang bumabaluktot siya at hawak ang kanyang malaki ng tiyan. Agad ko siyang ginising at niyugyug sa kanyang balikat.
Noong nagising ito ay habol niya ang kanyang hininga. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari at sinagot naman niya kung sumasakit ang kanyang tiyan. Nilagyan ko ng gamot na pamahid ang kanyang tiyan na baka sakali ay mawala ang sakit noon. Pero ilang minuto ang lumipas ay mas lalo lamang nasasaktan si Erlinda. Aligaga akong pabalik-balik sa loob ng aming silid hanggang sa marinig ko ang sunod-sunod na katok sa aming silid. Pagbukas ko ng pinto ay bumungad sa akin si nanay na nanlalaki ang mga mata. Sinabi niya sa akin na inaaswang ang asawa kong si Erlinda. Pinatabi ako ni nanay at tumungo siya sa aking asawa. Pinahiran niya ng bawang sa kaasin sa sentido si Erlinda. Pagkatapos nun ay nagdadasal ng taimtim si nanay. Pinagalitan ako ni nanay dahil ako lang ang umuwing gabi ng araw na yon at ako ang nasundan ng aswang. Pinakuha naman ni nanay ang buntot ng pagi na nakasabit noon sa dingding ng kusina. Mabilis naman akong tumungo roon at kinuha ang pinakukuha sa akin ni nanay. Binigay ko naman kay nanay ang buntot ng pagi. Maya-maya ay narinig namin ang munting kaluskos sa dingding at munting huni ng isang ibon. Sumigaw si nanay sa kanya, kinuha ang buntot ng pagi at hinampas iyon sa dingding. Pagkaraan ng ilang sandali ay kumalabog ang bubungan ng aming bahay. Sa kaba ko ay tinawag ko si nanay. Nang mga sandali na yun ay bumangon ang kaba sa aking dibdib. Tumungo ako sa bintana. Saka ko yun sinara ng mabuti. Sinabihan ko si nanay na huwag niyang iiwan si Erlinda at lalabas ako para harapin ang aswang. Sa kabila ng ginawa ko sa aking asawa, ay hindi ko naman hahayaan na may mangyari sa kanyang masama at sa aming anak na hindi pa nakikita ang mundo. Sinara ko ang pinto ng aming silid at tumungo ako sa kusina. Kumuha ako ng patalim doon, saka isang dakot ng asin. Lakas loob akong lumabas ng bahay at tiningnan sa bubungan ng aswang. Pinailaw ko ang ilaw sa labas para hindi madilim ang buong paligid. Alam kong andyan ka. Lumabas ka nang magtuos tayo ng hayop ka. Huwag mong mabiktima ang mag-ina ko. Kung hindi, ako ang papatay sa'yo. Sambit ko habang rinig na rinig ko ang malakas na tibok ng aking puso. Narinig kong malakas itong humuni na tila ba galit na galit. Maya-maya ay narinig ko ang pagaspas sa aking likuran. Kasabay ng aking pagbalikid dito ay ang pagsaboy ko ng asin. Isang matinis na sigaw ang aking narinig. Pagkatapos nun ay pumagaspas ng malakas ang pakpak nito papalayo sa akin. Tiningnan ko ang aswang. Nagulat ako sa anyo nito. Isang malaking ibon na kasing laki ng isang tao. Hahabulin ko pa sana ito ngunit hindi ko na naisip pa dahil inabutan na rin ako ng kaba at takot. Bumalik na lang ako sa bahay sa kasinara ng mabuti ang pinto. Kinuha ko ang lagayan namin ng asin
Saka naglagay ako ng asin sa bawat sulok ng pintuan at maging sa bintana ng aming bahay. Pagkatapos noon ay bumalik ako sa silid namin ni Erlinda. Habol ko ang aking hininga nang tinitingnan ko si Erlinda. Normal na ang kanyang paghinga at nakatulog na siya ng mahimbing. Tumayo si nanay at sinabihan ako na wag na akong magpagabi ng uwi. Bilin niya rin na wag kong hahayaan na umalis mag-isa si Erlinda at baka nasa paligid lang daw ang aswang. Hindi raw namin alam kung sino ito at baka nasa baryo lang daw namin. Tumango naman ako kay nanay at nagpasalamat sa kanya. Noong lumabas na si nanay, ay saka ko tiningnan si Erlinda. Lumapit ako sa kanya. Saka ko pinakinggan ang kanyang tiyan. Napahinga ako ng maluwag nang sumipa ang anak namin doon. Ayon sa kamadrona na tumingin kay Erlinda, ay isa raw na lalaki ang anak namin. Kaya hindi ko hahayaan na mawala ang anak namin dahil lang sa aswang. Inalis ko ang pawis sa noo ng aking asawa. Saka ko ito kinumutan. Habang tinitingnan ko siya ay hindi ko maiwasan ang makonsensya sa ginawa ko. Nang gabing yon ay hindi ako nakatulog at nagmatiyag ako sa paligid. Takot na baka bumalik na naman ang aswang. Maaga akong nagising at iniwan ko si Erlinda na natutulog pa sa aming kama. Sabi ni nanay ay ganoon daw talaga kapag buntis, kaya hinayaan ko na lang ang asawa ko na matulog ng mahimbing. Nagpaalam na rin ako kay nanay para pumasok ng trabaho. Sinabi ko rin sa kanya na wag niyang iiwang mag-isa si Erlinda. Tumango naman si nanay sa akin saka binilinan ako na umuwi ako ng maaga. Sana di akalo mo kiniranaso ka naman at habang aunik taot ninas ng awad kasaw. Sitnog ni abab nga mananasi. Ni mano niya na sana niya taman niya man. Sana niya kung naatilaman niya o habartas na manok ng itaragap. Ang hinala namin ng mga kasamaan ko sa trabaho ay aswang ang may gawa noon. Pare, hindi naman sa manghusga pero bali-balita na si Maricel daw ang aswang. Maraming kababalaghan daw kasi ang nangyayari sa ating baryo. Simula nung dumating siya, isa lang ang nagpapatunay kung siya talaga ang aswang. Tinula ko ng bahagya si Jonas nang marinig ko ang sinabi niya. Tarant, Jonas, naroon ako sa bahay niya ng 4 na araw. Wala naman akong napansin na kakaiba. Imbento talaga kayo. Sa kaaswang ba ang ganong kagandang Diyosa? Iisa lang ang magpapatunay niyan, pare. Hindi ba ay magkikita kayo mamaya? Bago ka pumunta roon ay may pupuntahan muna tayo. Bago pa mabiktima ng aswang ang asawa mong si Erlinda at ang magiging anak mo. Sambit noon ni Jonas sa akin. Nang marinig ko naman iyon ay hindi ako nakasagot kay Jonas. Dahil napag-isip-isip ko sa mga sandaling yun na maaaring totoo nga ang sinasabi nito. Napagtanto ko na simula nga noong dumating si Maricel sa aming baryo ay marami ng kababalaghan ang nangyari. Noong matapos ang trabaho namin sa gusali na pinapatayo,
ay dinala ko ni Jonas sa kilala niyang albularyo. Humingi siya rito ng langis kung saan kumukulo raw yon kapag may aswang. Binigay yun sa akin ni Jonas. Pinabaunan niya rin ako ng asin sa kabawang. Kapag pinaamoy ko raw kay Maricel ang bawang. At kung nabawuan ito ay iisa lang daw ang ibig sabihin. Isa itong aswang. Nagdadalawang isip pa ako sa naisip na plano ni Jonas. Pero mas nanaigang kagustuhan kong malaman din ang totoo. Nagdala rin ako ng kutsilyo kung sakaling totoo nga na aswang itong si Maricel. Kahit papaano ay may proteksyon ako laban sa kanya. Kayang-kaya mo na yan, pare. Tingnan natin kung ano ang totoong kulay ng kabit mo. Sabi pa sa akin ni Jonas bago siya tumakbo papalayo sa akin. Umirap na lang ako sa kawalan at nagpatuloy sa paglalakad. Sa bawat hakbang ko ay rinig na rinig ko ang malakas na tibok ng aking puso. Kinakabahan ako sa maaaring mangyari. Ngunit ipinagpatuloy ko na ang plano para na rin magkaalaman na. Huminto ako sa tapat ng bahay ni Maricel. Pinakiramdaman ko ang langis na nasa aking bulsa. Hindi pa iyon gumagalaw. Ibig sabihin, wala pang aswang sa paligid. Ilang beses kong tinawag si Maricel bago siya lumabas ng kanyang bahay. Agad itong ngumiti nang makita ako. Pinakatitigan ko ang napakaganda niyang muka. Nadadala na naman ako sa kagandahan at maamo nitong pagmumuka. Kaya naisip ko na hindi talaga siya aswang. Kinuha ko sa aking bulsa ang langis at saka iyon tinapon sa gilid ng kanyang tarangkahan. Mabuti na lamang at hindi niya yun napansin. Naniwala talaga ako na hindi siya isang aswang at sadyang pinagbibintangan lang siya dahil bagong lipat lamang siya sa baryo namin. Pinapasok ako ni Maricel sa loob ng kanyang bahay. Habang naghahanda siya ng merienda sa ibabaw ng maliit na mesa, ay napansin ko ang lapnos sa kanyang braso. Mukhang nasunog yun ng isang apoy. Tinanong ko naman siya kung napaano. At ang sabi niya sa akin, nabuhutan daw siya ng isang kumukulong tubig. Nagtaka ako dahil sa braso niya at sa harap ng dibdib ang lapnos ng balat. Hindi na lang ako nagtanong sa kanya at tumango na lamang. Naging abala kaming dalawa sa pakikipagkwentuhan at hindi ko na namalayan ang oras. Malapit nang sumapit ang 5:00 nang magpaalam na ako sa kanya. Hindi ko sinasadya na mahulog sa aking bag ang dala kong asin sa kabawang na pinabaon sa akin ni Jonas. Napansin ko na agad na lumayo sa akin si Maricel at naglumikot ang kanyang mga mata. Pinulot ko ang isang supot ng asin at ang bawang sa kamuling. Nilagay iyon sa loob ng aking bag. Akma sana akong lalapit sa kanya nang dumistansya ito. Pinilit niya akong paalisin. Nawari bang natatakot siya at aligaga sa kanyang kinatatayuan.
Noong tanungin ko ito kung ayos lang ba siya ay bigla niya akong sinigawan. Sa gulat ay tumango na lang ako at umalis na sa kanyang bahay. Natigil ako sa tarangkahan nang maalala ang langis na tinapon ko kanina. Hinanap ko yon at nakita ko ang konti na lang laman ng bote na kumukulo iyon. Napatingin ako kay Maricel na nakatingin sa akin at sa hawak kong langis. Nanlaki naman ang mga mata ko nang makita ko siya. Unti-unti akong umatras habang naglalakad siya patungo sa akin. Isa kang aswang? Aswang ka? Ikaw bang pumatay sa mga tao rito? Muntik mo rin bang biktimahin ng mag-ina ko? Mariin niyang tanggi ang paratang ko sa kanya. Sinubukan niya akong lapitan pero napatigil din siya nang makita ang hawak ko. Kinuha ko ang isang supot ng asin sa aking bag at ang bawang. Ngayon, malalaman kung sino ka ba talaga, Maricel. Walang pagdadalawang isip na sinaboy ko sa kanya ang asin. Ganun na lamang ang gulat ko nang magsumigaw siya ng parang isang tipong nalulusaw. Tumakbo pabalik si Maricel sa loob ng kanyang bahay habang nagsisisigaw. Ako naman noon ay mabilis na tumakbo pa uwi ng bahay. Kinabahan ako na baka sundan niya ako at maghiganti ito. Kaya naman noong nakarating na ako sa bahay, ay agad kong inaya si Nanay at si Erlinda na tumungo sa albularyo. Halos tinakbo namin ang daan patungo sa kanila. Rinig na rinig namin ang huni ng isang ibon na tila sumusunod sa amin. Nang makarating na kami sa bahay ng albularyo, mabilis niyang sinara ang pinto at ang mga bintana. Naglagay rin ito ng asin sa kabawang sa bawat sulok at mga dahon na siya raw pangontra sa aswang. Rinig na rinig namin ang malakas na huni ng aswang na umiikot sa labas ng bahay. Sumigaw si Erlinda at sumasakit na naman ang kanyang tiyan. May nilagay ang albularyo na isang kwintas na tinawag niyang anting-anting. Dahil dito ay nahinto sa pagsigaw si Erlinda at naging payapa ang paghinga niya. Nakatingin siya sa akin at puno ng katanungan ang kanyang mga mata. Si Nanay naman ay nanatiling tikom ang bibig at nagmamatyag lamang sa pangyayari. Sumigaw bigla ang albularyo. Sinusubukan nitong tabuyin ang aswang at takutin. Nanatili lamang kami sa loob at hindi niya kami pinapalabas ng bahay. Mas ligtas daw kapag nasa loob kami ng kanyang tahanan. Hindi raw kami magagalaw ng masasamang nilalang. Pagkatapos sumigaw ng albularyo ay malakas nitong hinasa ang isang itak na mahaba. Nag-usal din siya ng dasal. Palakas ng palakas ang bawat bigkas nito. Rinig na rinig namin ang pagwawala ng aswang sa labas at tila nasasaktan ito sa ginagawa ng albularyo. Maya-maya ay tumahimik ang buong paligid pero hindi pa kami pinapalabas noon ng albularyo. Sinubukan din kausapin ng albularyo ang aswang
na umalis na ito ng baryo namin. Sinabi rin niya na kilala niya ito. Kung ayaw raw nito na malaman ng lahat kung sino siya ay umalis na siya ng baryo namin. Pagkatapos nun ay dinasalan niya kami. Doon na rin niya kami pinapalipas ng gabi. Humingi naman ako ng tawad kay Nanay at Erlinda. Tawad dahil nagloko ako. Naging kabit ko si Maricel na isang aswang. Pero hindi ko na sinabi pa sa kanilang dalawa ang tungkol dito. Puno man sila ng pagtataka kung ano ang rason. Hindi ko na sila sinagot sa kanilang mga tanong. Kinabukasan ay nabalitaan ko na lamang kay Jonas na umalis na raw si Maricel ng aming nayon. Sa pag-alis niya ay nawala na rin ang kababalaghan na nangyayari sa aming baryo. Simula rin doon ay palagi akong humihingi ng tawad kay Erlinda kahit na wala naman akong ginagawang masama. Mas lalo ko pa siyang minahal at iningatan bilang pambawi sa kasalanan kong ginawa. Noong lumaki na ang mga anak namin ay pinagtapat ko sa kanya ang lahat. Nagalit siya at hindi niya ako kinausap ng ilang araw. Pero sinikap ko na patawarin niya ako. Pinakita ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. At kung gaano ako nagsisisi sa kasalanan ko. Naging masaya naman ang pagsasama naming dalawa. At sa mga nangyari, labis kong pinagsisihan ng lahat. Hanggang sa ngayon ay bumabawi pa rin ako sa aking asawa. Kahit na matanda na kami at pinagsisisihan ang ginawa ko noon sa kanya. Hanggang dito ko na lang tatapusin, kabaryo. Naway magustuhan mo at ng iyong mga taga-subaybay. Maraming salamat po. More blessings at God bless sa inyong chat. Okay, so ayun no. Bago ako magbigay ng komento sa kwento ni Doming, gusto ko lang humingi ulit ng pasensya kasi mga kabara, hindi pa ganun kaayos ang aking boses. And rinig nyo naman. Saka may konting sipon pa tayo. Kaya pagpasensya nyo na muna. Ayoko naman na mag-upload lang re-upload, no? Kasi alam ko, napakinggan nyo rin yung iba. So baka maulit lang. Pumangit pa, di ba? Pero feeling ko naman, susunod na babasahin natin yung kwento, okay na ako. Yun, so balik tayo sa komento ko. Yung sinasabi kasi ni Doming is siguro tik-tik, di ba? Kasi karamihan naman ng aswang na sanggolang punteriya o buntis. Tik-tik talaga, di ba? Saka alam nyo naman yung lugar, Iloilo. So ayun lang, hanggang ngayon buhay pa naman tong si Doming. Yun siguro ang nagpadala na itong kwento. Maaring anak niya o yung apo niya na. Kasi kung 26 siya nung taon na yon, tas ngayon 60 years old na ata siya, di ba? Kumbaga pinasan niya na lang yung kwento, tas pinadala sa atin. So yun lang muna mga kabari. Naway kayo ay okay kayo sa pang-araw-araw. Hanggang sa susunod po ulit na kwento. Maraming salamat. Nga pala, yung shoutout ko sa inyo, next episode na lang. Bali, yung nag-comment sa nakarang videos. Tapos yung nag-comment, yung magko-comment dito. Sa next upload na lang natin. So, yun muna, pasensya ulit. Salamat.